Sa isang maliit na bayan, may dalawang pangunahing tauhan, si Aling Nena, isang tindera ng prutas, at si Mang Juan, isang mamimili. Magandang umaga, bili na kayo ng mga sariwang prutas? Magkano po ang 1 kilo ng mangga, Aling Nena? 100 piso kada kilo, Mang Juan. Dito natin makikita ang konsepto ng demand. Ang demand ay ang dami ng produkto na nais at kayang bilhin ng mga mamimili sa isang takdang presyo. Mukhang mahal po, Aling Nena. Baka po pwedeng bumaba ang presyo? Kapag mataas ang presyo, mababa ang demand. Ngunit kapag bumaba ang presyo, tumataas ang demand. Ito ang tinatawag na law of demand. Sige, Mang Juan, gagawin kong 90 pesos kada kilo. Salamat po, Aling Nena. Bibili na ako ng 2 kilo. Ngayon naman, tingnan natin ang supply. Ang supply ay ang dami ng produkto na handang ibenta ng mga tindera sa isang takdang presyo. Dahil maraming mangga ngayon, kaya kong magbenta ng mas maraming kilo sa mas mababang presyo. Kapag mataas ang supply, bumababa ang presyo. Ngunit kapag mababa ang supply, tumataas ang presyo. Ito ang tinatawag na law of supply. Kung ganun, bibili pa ako ng dagdag na kilo. Sa wakas, kapag ang supply at demand ay nagtagpo sa isang punto kung saan ang dami ng produkto na nais bilhin ng mga mamimili ay katumbas ng dami ng produkto na nais ibenta ng mga tindera, ito ay tinatawag na equilibrium. Salamat, Mang Juan, sana'y bumalik ka ulit. Sigurado po, Aling Nena. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa batas ng supply at demand. Sana'y may natutunan kayo. Make the background music inspiring.